So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Okay, so once again, this is Linyada ng Mamay and nandito po ulit tayo upang mag-share o sumagot sa mga katanungan na inyo palagi itinatanong sa akin. So mga kamanok ha, everyday po tayong gumagawa ng content and everyday ko pong binibisita ang comment section kung kaya't bawat isang katanungan po ay hindi po natin pinapalampas na sagutin. Kaya kung ikaw man, kamanok, ay meron din katanungan pagdating sa pag-aalaga ng manok, sa pag-aalaga ng sisiw, kung ano mang vitamina ang gusto mong malaman na po pwedeng ibigay sa iyong alaga, o kung ano mang antibiotic, o ano mang suplemento, basta lahat tungkol sa pagmamanok, wag lang sa mga paitloging mga manok, medyo hindi natin yun specialty. So dito lang po tayo sa ating hilig, okay, sa pag-aalaga ng manok, dyan po tayo maaasahan. Kaya mga kamanok, ulitin ko if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga videos, yung mga topic and segments na ginagawa natin, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin ng sarili mong katanungan. Okay? So ngayon, sisimulan na po natin yung pagsagot natin ng inyong mga bawat katanungan. Yan po ay bawat katanungan po ninyo yan. So yan po ay ating iisa-isahin. Kaya mga kamanok, simulan na po natin to. At ang una pong katanungan ay galing kay Maeng Sumahit. So, morning idol, yung pulit ko po naghinto ng pag-iitlog. Ano ang gagawin ko? Okay, sa mga pulits po ninyo, kung halimbawa ay mga first timer lang po, halimbawa ngayon, sabihin nating first time niya lang umitlog. So, wag po kayong mangamba kung sakaling umitlog lang muna siya ng ilan tapos tumigil. Actually, mga kamanok minsan, nangingitlog sila sa patuka. Kapag ka ganun, okay lang po na tumigil sila kasi nagmamature pa rin naman yung kanilang katawan. Hindi naman ibig sabihin na nangitlog na sila, on that time, dapat isasalang mo na kaagad siya sa breeding. Hindi po mga kamanok. Ang diskarte po natin pagka ganyang mga pullets pa lamang. Yan kasi mga kamanok ay umiitlog sa patuka, medyo maliliit pa po ang sukat. Kung sa mga itlog na ng 45 days, ang tawag po sa kanya ay piwi. Yung maliliit, hindi pa po maayos ang sukat. Pero yung po ay lumalaki o nai-enhance habang umiidad yung inahin. Mas maganda, hayaan mo munang umitlog siya ng umitlog sa patuka. Palakihin muna natin yung itlog. Para po yung sisiw, mas malaki po, mas maayos, mas ma-maximum po natin o ma-maximize po natin yung laki ng sisiw, yung sukat ng itlog. Okay? Ganun po ang ginagawa. Huwag mong panghinayangan kung huminto o nangingitlog na yung pulit mo, huwag mong panghinayangan. As long as healthy yung manok mo, as long as walang sakit yung manok mo, huwag kang mag-alala. Iitlog muli yan. Nagpapalaki lang yan ng itlog. Okay? Sa madaling sabi, nagpapalaki lang. Huwag ka munang mangamba o huwag ka munang magmadali na i-breed agad yung pulit mo kung hindi pa ganun kagandahan ng itlog. So, i-matured mo muna para mas makuha mo ang mas magandang mga palahi. Okay? So mga kamanok, sana nakatulong po yung simpleng tips na to. Huwag ka munang mangamba. So next question po tayo. Okay. Ito galing kay Randy Havillonar. Ayan. So idol, mamay, sa edad na 5 months, mailap po ito. Paano po natin to maaayos? Yung mga manok na maiilap po, tapos yung medyo kabataan pa, 5 months old, medyo mailap, possible po kapag ganyan, hindi po natin to nabigyan ng pansin para lagi nating hawakan, okay, panggasin. So ngayon, kung medyo mailap yan, bigyan mo to ng pansin. Kung yan lang naman yung problema mo, bigyan mo to ng pansin, lagi mo lang siyang hawakan, okay, pakitahan mo siya ng TLC, tender love and care. Okay, lagi mo siyang hawakan, haplusin na ganyan. O kaya naman sa bandang hapon, medyo basa-basain mo yung mukha at paa para makaramdam siya ng, alam mo yun, ng relaxation. Pagka kasi ang manok ninyo, madalas yung hawakan na ganyan, tapos lagi nyo pong nahahagpos, bumabait po sila o nagiging maamo po sila o kaya naman nagiging relax po sila. Mapapansin mo, after a month, na ginagawa mo yan araw-araw, kung may oras ka, makikita mo yung mailap mo na manok, magiging na rin sa'yo, magiging maayos, hindi na siya ganun ka-high strung. Okay? May iwasan po yung pagiging mailap. Ganun lang po ang diskarte. Normal po yan kapag yung mga manok ninyo ay galing sa ranging, o kaya naman hindi nyo po masyadong nahahaplos, ganyan po talaga yan.
Okay, so ang kailangan lang dyan mga kamanok is tender love and care, panahon at oras, tapos lagi nyo pong haplosin. Okay? So next question po tayo. Ito galing kay Juanito Macapas Jr. Idol Mamay, ask ko lang po kung pwede po bang i-ferment ang crack corn. Okay? So ang crack corn po mga kamanok ay hindi po natin po pwedeng i-ferment. Kasi ito po ay nasisira, lumalambot at napapanis po ito. Bumabaho po ang amoy nito kalaunan. Hindi po ito kagaya ng fermented Jackie Oats na kapag i-ferment natin is mas gumaganda. Okay? Si crack corn po ay design para ibigay kaagad. Tuyo, dry feeding, or panghalo po kaagad sa inyong pagkain na hindi po pwedeng ibabad ng masyadong matagal. Kasi po nasisira po ito, lumalambot at napapanis po. Okay, so sana makatulong po and tingnan niyo po yung texture pag naibabad niyo po yan ng ilang araw. Okay, para pong nagkakaamag po kaagad ito. So next question tayo galing kay Jaynard Publico. Okay, idol, paano malalaman ang lalaking sisiw at babae kasi 2 weeks old pa lang sila? Idol, salamat po. Actually mga kamanok, ako kung gusto mong malaman yung mga ganyan, ako tinitingnan ko sa dibdib eh. Minsan kasi nangingitim po yan, pero hindi po ako nagmamadali na tinitingnan ko agad sila ng ganyang kaliliit pa lang. Hinahayaan ko muna. Hindi ako nagiging excited, saka ako nalang tinitingnan yung pagka medyo malalaki na sila. Mapapansin mo lang kapag kapula, yung dibdib nilang ganito nagkakaroon ng puti. Tapos pagka inahin naman, light brown po ang kulay kung pula. Okay, pagka itim naman, sa palong katitingin, kasi sa itsura ng kulay, hindi mo talaga madidetermine. At saka sa postura ng sisiw. Pagkaputi naman, ganun din. Sa palong katitingin, sa development ng palong katitingin, tapos sa siko ng sisiw, kung medyo malaki, titingnan mo rin yun. At saka doon sa forma ng manok. Okay, kung malaki na kaagad, possible, lamang sa tandang po ito pagka ganun. Okay, pero sa 2 weeks old, medyo bata pa sila, baka hindi mo pa makita kaagad yan. Okay? So, Jaynard, sana po makatulong ito, So, next question po tayo. Okay. Ito po, galing kay Johnny Revilla. Okay, last question muna tayo, galing kay Johnny Revilla. Idol, tanong ko lang po, pwede po bang pagsabayin ang Voltflex KQ at Viminulac tablet? Okay, so differentiate muna natin. Ano po ba itong si Voltflex at si Viminulac? Okay, so unahin natin si Voltflex. Si Voltflex po mga kamanok, ito po ay food supplement. Ibig sabihin, pwede niyo po itong ibigay after feeding kasi food supplement siya, makakatulong to sa manok na ma-digest yung pagkain na ipinakain nyo po sa kanila. So, gabay po ito. Ito po yung tinatawag nila na it convert feeds. Okay, kino-convert nyo yung pagkain papunta sa energy. Yan po ang kanilang tawag kay Voltflex. Kaya po ito ay food supplement na maaari nyo pong ibigay after feeding. Tandaan, after feeding. Hindi po ito po pwedeng ibigay before feeding. Kasi nga, ang purpose niya, ang goal niya, ang benefits ng manok para dito kay Voltflex is to digest. Okay? To digest the food. Paano niya i-digest kung before feeding kayo magbibigay? Wala siyang i-digest. Kaya maganda, mahalaga, malaman niyo po kung ano talaga ang goal ni Voltflex. It's only digest the food and it convert feeds into energy. While si Viminulac tablet naman po mga kamanok, ito po ay kumpletong vitamina from A to Z. Okay, tandaan, it is a complete vitamins from A to Z na mayaman po sa vitamin K3. Pag sinabing vitamin K, ito po ay nakakatulong upang yung circulation ng red blood cell o yung circulation ng dugo ng inyong mga alaga is medyo something na hindi maging malabnaw. Imagine nyo na kung ano yung kabaliktaran ng hindi malabnaw. Okay? O kung ano yung tinutukoy ko pag hindi malabnaw, ito ay, alam nyo na,
Yun po ang purpose ni vitamin K. Kaya pagdating sa ating mga pupuntahang pasyalan, so mas nakakatulong po si Viminolac tablet. Pero ito po ay kumpletong vitamina ha, from A to Z, na talagang nagbe-benefits ang ating mga alaga dito. So pinagaganda rin ito ang oxygenation, ang pasok at labas ng hangin sa katawan ng ating mga alaga. So kung mamaya anong ibig mong sabihin labas at pasok ng hangin sa loob at labas ng katawan ng ating mga manok? Sa mga panahon na mainit ang panahon, sa mga panahon na i-stress po sila, di ba humihingal po sila? So pag binibigyan niyo po sila ng Viminolac tablet, naiiwasan po na humingal ang inyong mga alaga kahit medyo mainit ang panahon. Although normal na humingal, pero yung mga manok na nabibigyan niyo po ng Viminolac tablet, nababawasan po ang pagkahingal. Okay? So, sa mga magtatanong naman, kamanok, paano naman yan ibigay, yung Viminolac tablet na yan sa ating mga alaga? So, pwede po kayong magbigay dito every other day. Okay, ibig sabihin, pag sinabing every other day, makalwahan po. And po pwede ko pong sabihin na sa isang linggo, pwede kayo magbigay ng 3 beses nito. Okay, kung kayo nga is mamamasyal, pwede pa ba kayo magbigay? Wag na po. Hindi po mabe-benefits ng manok ninyo kung sa mismong araw kayo mamamasyal, sa kanya po sila bibigyan ng vitamina. Okay, so pwedeng right before or before kayo mamasyal, kinabukasan, so magbigay na po kayo. So sa nagtatanong kung po pwede ba itong pagsabayin, Volplex KQ and Viminolac tablet. So para sa akin po pwede naman po ito. Huwag lang po sa masyadong same day, okay? Same day, depende po sa same day, okay? So, pero sabihin ko sa inyo, sa mismong schedule po ng inyong pamamasyal, huwag na po kayo magbigay ng Viminolac. Okay, si Volplex pwede pa. Kasi nga po, it's only a food supplement na tumutulong para mag-digest ng maayos. Okay, pwede pong salitan. Lunes, Viminolac. Martes, Volplex. Merkules, Viminolac. Okay, another day, Volplex, Viminolac, ganun. Pwede po yung ganun. So, kamanok, sana po nakatulong at makatulong po yung simpleng advice ko and simpleng explanation sa inyong mga katanungan. And hopefully, mga kamanok, sa mga gustong magtanong, huwag niyo po kalilimutan na ilagay yan sa comment section para po mapag-usapan natin yan next video. Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.